Hello! Sa part 12 ng ating video series na ito tungkol sa Republic Act 3019 ay tinalakay natin ang second paragraph ng Section 3K kung saan sinasabi natin doon na yung mga private individuals na kasabwat o naging kasangkot sa mga government officials na maaaring kasuhan ng violation ng Section 3B, Section 3C, Section 3D at Section 3K ay sabay din silang kakasuhan ng public official ngayon. So dito naman sa parehong batas na ito, Republic Act 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, meron ding mga prohibition dito o kumbaga mga bagay na pinagbabawal gawin ng mga private individuals, mga certain group of private individuals. So, ito yung mga pagkakataon na ng isang individual, isang tao, kahit hindi siya public official or kahit hindi siya public officer, ay maaari siyang kasuhan ng paglabag sa Republic Act 3019. So, itong mga prohibition ito na ay napaloob sa Section 4, Section 5 at Section 6 ng Republic Act 3019. So ano ba itong mga prohibition natin na ito? So unahin natin yung Section 4. Ito yung nakalagay sa Section 4. Prohibition on private individuals. It shall be unlawful for any person having family or close personal relation with any public official to capitalize or exploit or take advantage of such family or close personal relation by directly or indirectly requesting or receiving any present, gift, or material or pecuniary advantage from any other person having some business, transaction, application, request, or contract with the government in which such public official has to intervene. Family relations shall include the spouse or relatives by consanguinity or affinity in the third civil degree. The word close personal relations shall include close personal friendship, social and fraternal connections, and professional employment, all giving rise to intimacy which assures free access to such public officer. It shall be unlawful for any person knowingly to induce or cause any public official to commit any of the offenses defined in Section 3 hereof. So, ito yung mga individual, private individual na may relative kamag-anak up to third civil degree of consanguinity or affinity. Pag sinabing kamag-anak, ang tinutukoy ng batas dito ay yung spouse o yung mga kamag-anak niya hanggang third civil degree. Pag sinabing third civil degree, ito yung hanggang first cousins. So ito yung kamag-anak ng isang public official or close family, close relation ng isang public official. Halimbawa, isang close friend or kabrad sa fraternity, kasama sa isang social, mayroong mga grupo-grupo sila, tapos pareho silang member, yun, tinuturing nyo na close relation. Or yung magkasama sa trabaho, yun, kasama na rin yun sa tinuturing na close relation. So, itong mga tao na ito, na kamag-anak or may close relation sa isang public official, bawal sa kanya na i-take advantage or samantalahin niya yung kanyang relasyon, close relation, or yung pagiging kamag-anak niya sa isang public official. Halimbawa, very common itong naririnig natin yung may palakasan, halimbawa, yung isang tao, gusto niyang mag-apply doon sa isang government agency, may vacancy. Tapos, sasabihin nung kamag-anak or isang close relation na, oh, alam mo ba na yung head niyang department na yan na ina-applyan mo, kamag-anak ko yan or brad ko yan sa fraternity. Kung gusto mo, ilalakad kita para matanggap yung application mo. Pero manghihingi ka ng halimbawa, lagay or
pampadulas o anuman, or manghihingi ka ng suhol para ilapit mo siya doon sa close na kaibigan or close na relative. So ito yung mga pinagbabawal ng Section 4. So yun bang mayroon kang kakilala na malakas or kamag-anak nung gusto mong mag-applyan na ahensya ng gobyerno, tapos yung head doon na siyang mag-appoint sa'yo or siya yung tatanggap sa application mo, lalapit ka doon para ilakad yung application mo, tapos bibigyan mo siya ng pera para sa paglalakad ng application mo. Yun, yung tao na yun, yung close na kamag-anak ng public official na yun, ay maaari siyang kasuhan ng paglabag ng Section 4 ng Republic Act 3019. So, mayroon din, kahit na mayroon din ibang mga transaction, halimbawa, mayroon kang transaction sa gobyerno, mayroon kang kontrata na gustong pasukin sa gobyerno. Very common ito halimbawa nung mayroong mga government agencies na kukuha ng mga security guard, tapos yung mga security agencies mag-a-apply ngayon doon. So, mayroong mga security agency, halimbawa, kakilala niya, mayroong siyang alam na taong kamag-anak nung head nung isang agency na yon na gusto nilang pasukan ng security guard nila, security agency nila, so lapitan nila yon. O ilakad mo kami doon para kaming yung security agency ko ang makuha na magwardya dyan sa agency na yan. Tapos bibigyan ng suhol. So ganun yun. Ito yung mga palakasan system ng mga madalas nating marinig. So yan ay violation din pala ng Republic Act 3019 Section 4.